Good evening mga kapatid, mga kababayan. DJ Morse once again. Nandito ako ngayon sa bahay ng aking kaibigan, aking kumpare. Ito ang papakilala ko sa inyo ay isang dating active at saka very serious street parliamentarian. At sila yung unang batch at sila yung unang-una talagang nagkaroon ng reaction against the Marcos regime. Paano bang nangyari nung panahon na yun? Paano kayo nag-umpisa? During the first quarter storm, that was 1969, I was in high school then. High school pa lang pala? And fourth year high school. Okay. At that time, mahilig na ako sa politika. Okay. In fact, I am one of the officer of the school organization, no? That is the time I started joining protest during the Marcos regime, okay. No? In 1969. That is the second term of Marcos, 1969. Okay. Kaya noong araw, nauuso na ang protesta dito sa Pilipinas. No? Remember yung first quarter storm. Okay. Mabigat na pangyayari yon sa Mindiola. And that is the time also when Joe Masison organized the Communist Party of the Philippines. No? Okay. Then nag-boom yun. Nagkaroon ng impluensya sa eskwela. Then, when I arrived in Manila after graduation, I enrolled at University of the East. UE nung araw is isa sa pinaka-active yan sa political protest. Yung feeling ng universities, mga progressive student, na magkakaroon ng martial law. Kaya massive ang recruitment sa organization, political organization sa mga universities. Then I then joined the Student Council of University of the East. But in our I was first year college then, doon sa sa first year college. Okay. Pero during that time, ano ba ang nakikita natin sa pamumuno ni Ferdinand Marcos na nagkaroon ng ganyang klaseng movement? Marami na bang na-oppress? Marami ng issue about Marcos because during the time, there was already a revision of our constitution. Okay. Na gusto ni Marcos maging parliamentary system tayo. From presidential form of government to parliamentary. And that was the time in 1971 inaprubahan ang Marcos Constitution. Okay. No? Na from Congress ginawang National Assembly. National Assembly. Kaya purely parliament ang ating, parliamentary system ng ating. Okay. Then Marcos then, parang ang nangyari, nag-appoint siya ng Prime Minister, which is Cesar Berata. Then parang lumalabas siya President, ano lang siya, parang symbolic head okay. of the Republic of the Philippines. Si Cesar Berata is parang inimbita niya parang maging palamuti. You know, Cesar Berata is popular yan sa business sector, no? Okay. When Cesar Berata entered the government, parang na-dilute ang dictator tendency ni Marcos. So, ibig sabihin, nakikinig din siya kay Cesar Berata? Nakikinig kay Cesar Berata at syempre, ang sinasabi ni Cesar Berata, yung galing din sa presidente. Okay. Di ba? Okay. Ano lang siya, yung
mouthpiece ng president. Okay. So doon nag-umpisa yung unti-unting pag-build up ng mga organization na kontra Marcos. Paano siya win-work out na naging National Assembly? Nagkaroon tayo ng plebisito nung araw. Okay. I don't know what happened, but of course, Pero, during the Marcos regime, in-approve ng taong bayan. aprobado yun. In-approve Wala ng naman taong tayong bayan. magagawa. No? Kasi that is the time we are going to martial law. Si Marcos nung araw, meron ng pinaplano na magkaroon ng martial law to extend his political power. Mm. Okay. To extend his political power indefinitely. Mm. He declared martial law in 1972. That was September 22. Then until 1986. During the return of Ninoy. Okay. So, tungkol naman sa ano, during the time, what can you say about the Philippine economy? Okay naman ba siya? O... Of course, sa umpisa, 1972, there was a massive infrastructure project in the Philippines. That was the time na tinayo yung mga folk art center, cultural center of the Philippines, ICC, and massive infrastructure for five-star hotels because pinano ni Marcos para bumango tayo sa buong mundo. Bayata rito yung mga Lung Center of the Philippines. Yes, all art five, center. yun yung massive infrastructure, build ng mga five-star hotel. Nung araw, ang mga hotel lang na popular sa Maynila are Philippine Village, Manila Hotel, Bayview Hotel, and Intercontinental Hotel. Mga original na hotel yon. Okay. Now, during the time, ang Marcos government, ang Philippine government, nag-offer ng loan for businessmen to build hotels. Ganun pala yan. Yes. Okay. Ang mga pangunahin doon ay yung Sheraton, which is owned by the kamag-anak of the Romualdez, Holiday Inn, Silahis Hotel, owned by the Panlilios. Yung Ramada, saan ba yan? Ramada Hotel. Additional building for Manila Hotel. The cronies of, nag-spearhead, mga crony ni Marcos dito sa infrastructure ng mga five-star hotel. Okay. Of course, Philippine Plaza, which is connected also to, I think, Imelda Marcos. That's why isa sa pinaka magandang hotel noon in terms of location, facing Manila Bay, is Philippine Plaza. Regent of Manila, which was built by the Alberto Altability Corporation. Halos sabay-sabay lahat yan. Halos sabay-sabay. Hinabol yun lahat doon sa conference. Na hindi na nakasabay ang Philippine Village, which is favorite ni Imelda yon. But I don't know bakit hindi na pasama yon sa, So, nung time na yan, ano na ba yan? Yan ba yung time na nagkaroon ng NPA? Yung panahon na yan? Yes, because after the first quarter storm, that was the time that Joe Masison and Bernabe Buscaino already founded the Communist Party of the Philippines. But there was an old name of the Communist Party, which was yung old party. Yung Hukbalhap sila? Hukbalahap. Hukbo. Laban sa Hapon. But then, noong sinino yung naging senador, di ba, Luis Tarok, no? Di ba pinasuko niya na si Luis Tarok? Doon siya naging famous. Doon siya naging famous. Then, in addition, Ninoy Aquino became famous because he covered the Korean War.
He's one of the At journalists. 16 years old. Yes. 16 pa lang siya noon. Then, when he became a senator, siya ang nag-negotiate para sumuko na si Commander Luis Tarok, Commander Melody, Commander Pusa. Ibig sabihin ba, yung grupo na yan, sila rin yung naging later on naging NPA? Dahil No. armed sila? Hindi naman. Hindi na. Ano na, old party sila. So nawala na yun? Nawala na yun. Oh, okay. So, inabsorb na sila ng mga crony. To the extent, sila ang mga naging head ng mga security group ng cronies. Okay. Especially okay. Danding Kuwangko. Dahil sanay sila humawak ng armas. Yes. At ano sila, battle tested sila. Okay. Dumaan ka sa hukbo laban sa Hapon. That is World War pala II. yun. Ganon yun. Sila rin pala, naging alaga na sila ng mga politicians. Naging alaga na sila ng politician. Baga sa matatanda na rin kasi, tapos na ang kanilang pagkikipaglaban, yung idealism. Kaya kinain na rin sila ng sistema ng gobyerno. Okay. Dahil kailangan din lang mabuhay. Kailangan din mabuhay. Kailangan maghanap Remember, Luis Tarok became an assemblyman during the parliamentary form of government ni Marcos. Pero matanda na siya noon. Luis Tarok. Oo. Tama, naalala ko yun. So, fast forward pare. Nung malapit ng talagang mag-alsa, ano yung nakita mong pinaka-trigger para talagang matapusin na yung struggle? Yeah. Nung nag-declare, empisahan natin nung nag-declare ng martial law. Okay. Nung nag-declare ng martial law, siyempre lahat natakot. Parang panahon ni Duterte. Na patay dito, patay doon. Okay. Remember, ang administrator nung araw, si Enrile, maraming matatalinong aktivista from UP, na yun dapat ang dahil mga tao na ang mga estudyante na matatalino, yun ang dapat maging saling lahi na pagpatakbo ng gobyerno. Dahil mga makabayan sila, mga nationalist, mga idealist. Kaya lang, mga nasa kaliwa sila, kaya sila na... Yes, kalaban sila ng martial law. Kalaban ng martial law. At saka nung araw, sa mga universities, massive ang recruitment ng kabataang makabayan. Which is naging underground movement or naging underground movement ng youth. Noong naban sila as kabataang makabayan, yun ang naging pangalan nila sa underground movement. Okay. Then, of course, natakot ang mga estudyante na hindi naman napasama doon sa mga nag-underground. So, siyempre, mga tulad namin na aktibo lang sa student council, room activism, university activism, nag-focus kami sa trabaho. O aral. Aral muna dahil first year college pa lang ako doon. Bata. During the time, habang nag-aaral, monitor namin sila Osmeña. Conscious na kayo sa mga nangyayari. Conscious na ako doon. Sila Ninoy, sila Salonga, sila Jokno, sino pa ba? Maraming mga nationalist na mga politiko like Ninoy na minomonitor namin ano nangyayari sa kanila. Dahil sabi namin, sayang naman itong mga tao na to. Sana kung si Marcos hindi nag-declare ng martial law, kung patuloy ang tamang kontradiksyon sa pagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas, may tunay na opposition, kasi two-party system lang naman tayo noon Two-party system lang tayo, liberal at nationalista. Right. Kung patuloy ang pag-argue or contradiction sa politika, palagay ko hindi tayo ganito ngayon. Mas maunlad tayo. Pinabayaan lang as is yung tamang
tamang Kung tamang takbo, demokrasya nga. democratic Okay. argumentation for Correct. good governance. Sila ang nanaig, no? Nagsawa ng taong bayan, si Ninoy, nagmo-monitor anong nangyayari sa Pilipinas. At sinusubaybayan namin ang mga speeches ni Ninoy sa US. Lalo na yung isa sa pinakamaganda sa Boston. Sa Boston niya tayo. Sa Boston. Napakinggan ko rin. Napakagandang speech ni Ninoy na yun. Meron pa akong tinagong tape nun kaso nawala na. Yes. Ang ganda nun. Ano yun? Kumalat yung tape na yun. Ang sarap pa. Ako meron din akong tape na yun. Meron akong tape na ganun. At saka, of course, tayo ako as mulat na na estudyante, ako idealist din, naniniwala ako sa mga taong yon. Dahil iba ang intellect nila. Pro people. So yun nga, nung mga panahon na yon, paano nag-start yung talagang parang tipping point na eto na yung ultimate, kailangan mag-action na tayo. Yung yung naging trigger? Ang naging trigger doon, of course, yung pagbalik ni Ninoy. Okay. Ang ekonomiya ng Pilipinas noon, from 1975 to 76, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas because ang nag-manipulate ng negosyo, mga crony lang. Isa sa pinakakilala kong crony si Danding. Okay. Imagine, noong 1972, hindi pa siya crony ni Marcos. Ang nag-iisa niyang negosyo, maliban sa Tarlac, Luisita, di ba? Mga kuwangko. Yung Hacienda Luisita. Hacienda Luisita. Ang nag-iisang negosyo ni Danding na hindi naman kumikita masyado is Northern Cement Corporation. Okay. Alright. Bakit ko alam to? Because ang brother ko na doon ako nakatira ay controller, finance manager ni Danding. Okay. To the extent, ang mga Christmas party noon, napapasama ako sa Northern Cement. At doon ko nakita na ang alaga pala ni Danding sila, Commander Pusa, yun yung mga security. Kaya nasabi ko, kaya pala, nasabi mo. Sa kanya napunta. Sa mga crony napunta, ang mga old party member, yung Partido Komunista ng Pilipinas. Yung mga tauhan ni Commander Melody, Commander Pusa, mga commander, yun yung head ng mga security ni Danding Kuwangko. Siyang humawak ng coconut levy. That's why, doon nagsimula yon. To the extent, nabili niya na ang San Miguel Corporation, ang oil refinery, coconut oil refinery, United Coconut Planters Bank, UCPB, no? Pera ng mga coconut farmers. Na walang naging pakinabang, I don't know kung na-distribute na ngayon yon. Kasi nung panahon ni Cory, pumutok na yon na dapat ganun kadaming pera sa kinita ng interest. So, ang United Coconut Planters Bank, ang owner dapat yan, coconut farmers. Yes. Kasi from coconut levy yan na walang pakinabang ang coconut farmers. Nakita namin ang nationalism kay Ninoy. Supposedly, dapat si Ninoy ang susunod na presidente. So, hindi ganito ang Pilipinas, siguro kung si Ninoy naging presidente. Nung mamalik si Ninoy, ang daming tao, almost sa buong Pilipinas, naghihintay ng pagbabago at nag-trigger doon pagkamatay ni Ninoy. Yes. So, thank you to Ninoy. Kaya sabi, Filipinos is worth dying for. Nagkaisa na talaga. Nagkaisa, nang mamatay si nationwide yun. First time natin nakakita ng ganong karaming tao sa kalsada. First time. First time yun. Peaceful revolution. Pero alam mo, paniniwala ako, sa isang peaceful revolution, hindi totoong magbabago ang takbo ng isang bansa. Ganun ba? Because ang nagko-control ng ating economy at saka ng politika are the ruling class. So sila pa rin pagkatapos Sila pa rin.
Yun nga kasabihan, the same dog but different color. But, malaki naman ang pagbabago nung naupo si Cory. But, ang pagbabago naman kasi, hindi naman abrupt yan. Correct. Galing tayo sa lugmok na ekonomiya, Yes. no? Na halos walang mga foreign investor dito nung araw. Sarado yung Delta Motors, which is Toyota. Sarado ang Mitsubishi. Sarado lahat yung car manufacturing company. Walang foreign investor. So ano mo? Nagbalik lang naman yun nung naupo na si Cory. Doon pa lang nakabangon. Tsaka, pero matagal, mahabang panahon yan. Kasi nakikiramdam ang mga negosyante. Malaking pag-asa ng mga foreign investor nung naupo na si Cory, na nanalo na ang tao doon sa hinahanap nilang democratic democratic Philippines. Na nabalik na yung Actually, gano'n naman, umangat din ang economy during that time. At of course, siyempre, may sariling crony rin itong si Cory. may sarili, but hindi ganon kagahaman. Yeah. Kasi gutom na gutom din to, tagal nilang hindi. Alam mo, wala. Saka nandoon pa yung idealism ng mga tao eh. Correct. Nandoon pa. Medyo hinay-hinay sila. Kasi ando doon pa nakatutok ang tao. Imagine, nagkaroon tayo ng salonga, yung good government. Commission on Good Government. Tama. Di ba? Na PCGG. Na isa sa purpose nun is to recover all ill-gotten wealth. At saka nakatutok yon sa good governance. Di ba? Sa good governance. Sa totoo lang, kasi kasama rin kami sa pagbagsak ni Marcos, nabigyan kami ng mga trabaho sa PCGG. Ganun ba? Correct. But then, hindi kami mabubuhay sa ganong hanap buhay. So we decided to revive ng aming mga kumpanya, yung aming mga negosyo. Which is now itong business mo ngayon. Negosyo ko ngayon. So after nung mag-decide ka naman na balikan yung negosyo mo, tuloy-tuloy na. Yes, but duman ako sa butas ng karayom. Mahirap din. But nakatsyempo ako, pagtayo ng negosyo, second time, ko na ito yung pangalawang ko. Kasi, para second wave. Second wave ko pagtayo kasi hindi nag-prosper yung una. Nung bumalik ako, I concentrated with breads, manufacturing ng bread, and then deliveries. Then, I got it. Sabi ko, siguro bigay din sa akin ng Diyos to dahil halos nag-buwis din ako ng hirap at sa pagkikibaka. Dugo at pawis. Dugo at pawis. Imagine, from the time si Ninoy namatay, 1983, up to February Revolution, tumigil ako pag ninegosyo. Grabe. Doon ako nag-concentrate. Ubus ka doon pare. Ubos ako doon. Lahat na aming ipon sa unang negosyo, naubos yun. Simot talaga. Ganun ka dedicated doon sa... But, nag-full time ako to the extent. Grabe, no? Sa pagkikibaka, anti-Marcos. But, even though, hindi naman ako nakinabang din naman sa gobyerno ni Cory, but may pakinabang pa rin dahil sa medyo gumanda ang governance, di ba? Yes. So, nagkaroon ka rin ng konting inspiration para ituloy yung negosyo. At saka, marami akong nakilalang mga kasama kong aktivista na nakatulong sa akin sa negosyo. So, nakinabang din ako. Okay. Then, of course, nakapag-loan, nag-umpisa ako, nag-loan din ako sa Cory Aquino government. Yung TLRC. So, sila nag-umpisa ng programa na yan? Yes, sila nag-umpisa ng programa yan. Para... Na ang collateral na hinihingan nila, yung mga chattel mortgage. Okay. Na pwede mong iwanan, pwede mong hakutin, bahala na ang loan. Di ba? Hindi na masisingil yon. Pero hindi naman gano'n. No? Hindi naman tayo gano'n. So, naging maganda rin naman pala pagkatapos nung revolution na yon. Per se, sa buhay ko, maganda. At saka maganda rin ang takbo ng Pilipinas. Well, of course, dahil kahit paano.
Imagine, Cory, Fidel Ramos, kahit paano, di ba? Ang sumablay lang si Erap, si Gloria, no? But, pagdating ni Pinoy, maganda na uli. Ang problema, dumating si Digong. Nabudol tayo. Budol. Pero yung time ng yung panahon ni Marcos, yung may mga assemblyman tayo. Magagaling naman ang taong nakaupo dyan. Yung mga lawmakers natin. Yes. Kung ikukumpara mo naman sa mga senador natin ngayon. Ay, nako. Kung ako tatanungin sa senador ngayon, ang isa, lahat yan, yung 23, yung isa na, yung 24, isa napunta na sa education. Angara. Si Angara, doon sa 23, ang matino lang dyan, si Risa Hontiveros. Lahat inutil. Inutil. Sayang 1 bilyon, 1 taon sa mga senador na to. Di ba? Nag-aaksaya tayo ng pera dyan. Ang laki. Dito tayo bumabagsak eh. Ilang beses meron na bilagyan. Actually, kung sasabihin natin, ito dapat inaakusan to ng plunder eh. Walang mga ginagawa, sumasahod ng bilyon-bilyon. Exactly. Meron pang pork barrel. Yun ang nagpapahirap sa atin, yung mga ganyang ano. Ang hambog pa, akala mo. Ang yayabang pa na mga, kung tutuusin, mga ano naman sila eh. Mga convicted eh. O, di ba? Estrada, convicted. Yung Kabiteño, you know? Si Bong. Bong, di ba? Convicted. Sino pa? Si Padilla, convicted din yan. Kaya lang, pardon. Na-pardon yan. Mantakin mo anong klaseng, ano maasahan natin diyan. At saka yung time na naalala ko noon, yung pag may campaign, naalala ko noon. Bata pa ako noon. Pero nakikinig ako sa mga talumpati ng mga senador, ang gagaling magsalita. Noong araw, yung bago mag-martial law, wala kang mga arienda na yan. Wala kang pakikinabangan ngayon. Wala kang mapupulot. Ha? Ang mapupulot mo, chismis. Sino naging girlfriend mo, sino yung blah, blah, blah. Yun ang malaking kaibahan ngayon. Ay, sobra ang laki kasi walang talino itong mga to eh. Biruin mo sila Lito Lapid. Kailan nagsalita yan? Nung 1 araw lang nagsalita yan eh. Yung nagpapasalamat dahil naglabas ng bill, inotor ni si ano yata, Mark Villar, na, ewan ko kung napanood mo yon, no? Hindi ko napanood eh. Na ang bill niya, ginawa ang Pampanga as pagluto. Culinary capital of the Philippines. Kaya nagpasalamat doon si ano. Ano yung bill niya kay Villar? Si Mark Villar, ano yon? Yung alam ko, ang nag-propose ng bill, si Mark Villar. Kaya nakapagsalita si Lapid para magpasalamat. Maliban doon, wala naman sinabi. So yun ang ginastusan natin. Yun ang ginastusan natin. 1 billion. Nakakailang term siya dyan sa... Sos Maria Josep, hindi lang sweldo, no? Kung ano pa ang mga pakinabang niya sa... Maraming privileges sa mga senador. Marami. Doon tayo nalulumpo. Kasi hindi naman dapat ginagastusan yung mga taong yan. Kaya, siyempre, tayo, sobra galit natin. Nung lumitaw ang isyo kay Sara, na ganun ang nangyayari, binibigyan ng confidential fund na nag-withdraw ng buo sa bangko, no? 125 million, 150 million, tapos pinapasa sa military, ano niya. Ang masakit nito, hindi naman kailangan may confidential fund ang DepEd. Yun ang hindi ko maintindihan. Isa sa aking, si Sara, si Lenny, noong naupo as Vice President, ang alam kong budget is only 700, yung binigay sa kanya ngayon. 750. Nung inislas. 750 million. But, noong nanalo na si Sara, which is May, di ba? Election, naupo ng July. Pero mo nakakuha siya 125 million kay Bongbong. Parang transfer yata ni Bongbong. Yung confidential fund ng presidente. Na inubos ng 7 days. Sabi 11, naging 7 pala. Kasi may mga ano tayo, may 11 days nga alam ko. 11 days tuloy-tuloy, Sabado, Linggo kasama. Pag tinanggal mo yon, yung holiday, 7 days. Inubos yung 125 million. So, ang tanong natin, pera ng tao, saan napunta yun?
Kaya nga, halata mo naman tao eh, di ba? Pagka maraming perang hawak ang tao, talagang feeling niya very powerful siya. Correct. Kaya ganyan ka-arrogante magsalita. Kasi totoo naman, may kasabihan eh. Those who has economic power has the political power. Correct. Kaya gustong-gusto nila magkamal lang sa lapi, corruption dito, pambubulsa ng pondo dahil siyempre gagastusan nila sa political political ambition. Pero yung mga yan, bilyon-bilyon hawak ng pera. Billion, of course. Pero pag eleksyon, hindi gagastos yan. Kukuha pa rin sa pondo. Di ba? Although, during the time ng nakaupo sila sa pwesto, tulad ni Sara, ang confidential fund, itinayo na ng mga satellite office sa dahil magpe-presidente siya eh. Panahon ng Secretary of dinidesign niya for her own political ambition. For the future. Doon siya nakadesign. Pati yung libro niyang ilalabas sana, di ba? Yung kaibigan. Para sa kanya yun eh. Binabanatan niya si Marcos doon. Part ng niya, campaign. Di ba? So, na binanatan din ng isang congressman na mali-mali yung... Mali-mali ang Tagalog. Tagalog. Kasi sabi, wala namang anahaw. Banahaw. Walang banahaw na dahon ng banahaw. Dahon ng banahaw. Ang banahaw is is bundok, Mount Banahaw. Tsaka yung yun ang mga nakakatawa doon. Yung sila dapat sina. Magaling yung si Congressman Bata, yung party list si Manuel. Si Manuel. Yun nakapuna doon eh. Na walang dahon na banahaw. Anahaw meron. Naging bundok. Yung mga katawa-tawa doon. Yun talaga naka-design din para gawin niyang campaign material. Propaganda sa estudyante, sa eskwelahan na makakarating sa magulang. Yes. Siya. Ilang copies yun? Marami. 10 million yata. Anyway. 10 million. Kung iisipin ngayon, totoo bang sa 2028 wala pang makikitang kalaban si Sara? Maraming kalaban. Of course, maraming kalaban. Wala sa katiting yung talin. Si Sara hindi naman matalino. Ibig sabihin, hindi yung galing yung popularity. Meron pa ba sila nun? Which one? Si Sara, may popularity wala na. ba? Ako, sa sarili kong analysis, they are in the brinks of political collapse. Palubog na. Political collapse. Naniniwala wala, yung basa ko, political situation. Ang kaya ko natanong naman yan, kasi maraming politicians, especially itong sila Bato, sila Bongo. Of course, kumakapit pa rin sila kay Sara eh. Kasi wala naman silang choice. Yun ang kakampi nila eh. At saka may utang na loob sila doon. Bukod doon. Tsaka yun lang ang barahan na nila ngayon. Yun ang barahan nila. Sila actually, kahit butaw-butaw yung barahan. Because hindi pa nila sigurado si Marcos. Yes. Dahil may kasunduan kay Sara, mga Duterte, na ang basa ko, may alas na malaki ang mga Duterte against Bongbong. Not necessarily yung adik-adik. Hindi yon yung alas. Pero meron pa. So meron pa rin, naniwala ka doon Yes. Kasi ang basa ko naman diyan, kung meron silang baraha na hawak-hawak pa hanggang ngayon, bakit hindi pa rin nilalabas samantalang sobrang galit na ni Alright. Sobrang galit na ni Sara, nagbura na, nagbanta na, nilabas na yung adik-adik na binalik uli. Pero hanggang ngayon, ako nababasa ko at saka sa sarili kong analysis, ang barahan ng mga Duterte, dalawa. About election. Okay. And the military. Yung mga binusog ni Okay. Ni Digong. Ni Digong. Because meron pa ring impluwensya si Digong diyan sa lalo na kaya hindi na rin tinuloy ang pag-iimbestiga kila La Chica. Dahil masyadong because military yan. Yan pag inimbestigahan mo yan na sandal na. Baka lumaki sunog. Alam mo, military yan. Di ba? Which is si La Chica is major o colonel? Colonel. Siyempre, may mga higher up Colonel.
more or less, merong pa rin ano dyan, no? Natatakot si Marcos. Alam mo, masyado volatile ang ano ngayon ni Marcos. Yeah. Dahil sa military din. Dahil busog kay Digong yan. Mm. Mantakim binigay ni Digong dyan. Ngayon, mag-iiba ang political landscape pag itong mga to, kinuha na ng ICC. Yun lang. Doon matatahimik na ang politika natin. Yes. Sa tingin ko, matatahimik. Tingin ko wala rin. nang masyadong destabilization. Tingin ko rin. No? Dahil ang number one enemy ng Philippine government, ng Philippine leadership ngayon, at saka ng taong bayan, is mga Duterte. Because marami nang ayaw sa Duterte dahil pag naging presidente si Sara sa 2028, mas malala ito kay Digong. Hindi nagpapatawad to. Mukha nga eh. Ha? Immediately, probinsya na tayo ng China. And may unforeseen hand ang China. Sa analysis ko, sa basa ko, ang China magpakamatay para mag-survive ang Duterte clan because of interest sa West Philippine Sea. Tsaka, yung time ni Digong lang sila, naka-penetrate ng gusto. Pasok sila ng gusto rito sa atin. Pati yung mga isipin mo yung mga dami ng Chinese na pumasok dito, wala mga dokumento. Dami. Ang hindi ko naman maintindihan, imagine na pakinig ko kanina ang survey, yung mga most probable, yung Magic 12. Ito pa rin, nakakadismaya. Ando doon pa rin, 12 po, 3. Yun ang masaklat talaga. Bongo nando doon pa rin. Imagine that. Parang wala ko itong ating mga kababayan, no? Mga bobotante talaga. Actually, inuulit-ulit ko sa vlog ko yan eh. Inuulit-ulit ko yan. Ano ba yan? Na, hindi pa ba tayo nagigising? Bakit ganito tayo? Bakit ganito tayo sumamba sa mga politicians na yan? Hindi ko rin maintindihan, but alam mo, pag samantalang may chance tayo na munlad, wag tayong bumoto ng ganyang klase. Ilagay natin ang kampanya noon, ang pag-kampanya ng mga nationalist vlogger na kukunti lang, kasama ka na doon. Siguro 6 na kayo ngayon o 7. Lahat yan mga bayad na vloggers. Mga mga trolls. Mga trolls. So. Political trolls. Nakakapagpuyos ang damdamin na parang may gusto kang mangyari, kaya lang kukonti kayo eh. Wala kang magawa. Ako, dismayado ako. Putsa pa rin nang hina ako noong labas na survey ng Pulse Asia ba? May bago ba? Pulse Asia, bago meron. Ba yan? Ito, ano ko pa, namimemorya ko. 3 tulpo pasok. Tito Soto pasok. Bongo pasok. Bong Revilla pasok. Lapid pasok. Pia Cayetano pasok. Sabi ko, ano ba pa nga pinagagawa nito? Si Alan pasok pa rin. Si Alan hindi re-electionist. Itong si Bato, lumaglag naman siguro. Laglag si Bato. Nasa number 12, 13 si Bato. Pero ang tataka ko si Bongo. Alam mo ang tao, pag hindi ka masyadong naririnig na, pero more or less yung mga tao ni Duterte, more or less laglag. Philip Salvador, so wala yan. Wala na. Si Philip Salvador laglag. Ang nag-survive si Bongo lang. Hindi masyado outspoken. Actually, ganun na naging strategy ni Bongo. Kaya sabi ko, para mawala itong mga to, ang pag-asa ko na lang natin, ICC. Kunin na sila lahat ng ICC. Matatahimik ang Pilipinas. Yes. Siguro makaka-recover na tayo. I agree. Tingin ko naman mangyayari. At saka hindi na tayo magiging divisive. Tingin ko mangyayari naman. Kasi hindi naman biro-biro yung ICC na yan. Totoo yan. Totoo naman yan eh. Hindi naman drawing yan. Hindi. Kaya ang haba ng investigasyon eh. Doon sa napag-usapan nating survey, since wala naman tayong magagawa ron, marami talaga dyan, sabi nga mga patay na baraha. Pero
mukhang pumapalo pa rin sa survey. Mukhang mananalo pa rin. Pero may mga ibang pangalan dyan na mukha namang pakikinabangan ng taong bayan katulad na nga ni Senator Risa Ontiveros. So, ano ang masasabi mo tungkol dito na paano natin matulungan ng mga ganitong klaseng mga kandidato at kung meron pang ibang pwede nating tulungan dyan sa Senado na pakonti-konti baka sakaling maka-influence para magkaroon ng pagbabago yung ating politics. Especially dyan sa Senate. Meron pa pa tayong mga inaasahan dyan. Alam mo pare, yung lumitaw na survey, masyadong nakakalungkot yun. Dahil lumalabas uli sa survey, sa top 12, yung mga kandidato na napatunayan na natin na wala namang ginagawa sa Senado. Correct. Halos sila may kanya-kanyang Committee of the Inutils. Anong tawag doon? Committee of Silencio, Committee de Silencio. Okay. No? Tulad na yung nabanggit ko about Lito Lapid, sa buong termino niya, sa buong taon, isa ko lang narinig yung pasasalamat niya na ginawa ang Pampanga as the culinary capital of the Philippines. Tuwan-tuwa siya doon. Batas ba yun na papapakinabangan ng tao? May masarap nga na pagkain sa Pampanga. Wala naman tayong pambili ng pagkain. Ano ba yan? Di ba? Walang lalim, ano? Walang lalim. Si Lapid. Bong Revilla. Ano ba nagawa ni Bong Revilla? Kahit si Pia Cayetano, ano ba ang naririnig ba natin si Pia Cayetano? Wala rin, wala rin ginawa. Di ba? Kahit minsan umattend man lang sa investigasyon sa Pogo, hindi mo nagpakita ito. Di ba? Pia Cayetano. Loren Delgarda, ano ba pakinabang natin diyan? Di ba? Parang lahat ng issue na makukunik kay Digong, takot silang humarap. Takot tumarap. And kahit si Tulfo, yung mga crucial issues about West Philippine Sea, paninindigan ng Senado, hindi naman nagsasalita. Yan, importanteng issue. Importanteng issue yan eh. National security yan. Di ba? Tama. Aywan ko pa yung Erwin at saka Ben Tulfo kung ano naman ang gagawin nun. Eh baka pag naupo sila dyan, nakatutok lang sila sa mga tiwali na mga pulis. Eh ano pakinabang? May pakinabang tayo pero hindi yan yung inaasahan natin ng mga batas. Hindi national concern. Hindi national concern. Now, nakakalungkot. Kasi may mga pagpipilian naman tayo na tipong mga Laila de Lima na makabayan, matalino, at saka firm sa paninindigan para sa taong bayan. Meron naman mga Bam Aquino. Subukan naman natin si Shell Jokno. Ba't hindi natin subukan yan? Ang mga talino niyan para gumawa ng batas. Si Luke Espiritu. Sa tingin ko, magaling na magiging magiging senador kung pagbibigyan natin ng, ba't hindi natin subukan? Tanggalin na natin muna yung mga nasubukan natin na walang pakinabang, ilagay muna natin ito, baka may pag-asa tayo. No? Sa mga batas na gagawin ang problema na gagawin ng mga mananalo. Ang problema sa ating mga kababayan, hindi nila alam kung ano ang trabaho ng Senado. Ang Senado, ang mga senador ay gumagawa ng batas sa kapakanan ng taong bayan. Ano ang pag-unlad ng tao at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang trabaho ng mambabatas, lalo na senador. Kasi final final say yan from the Congress. Yun ang maghihimay sa panukala ng Congress. Bago dalhin sa presidente. Bago dalhin sa presidente. So sana naman haluan natin ito mga iboboto natin sa 2025 ng mga
maayos naman na mga tao, na mga kandidato. Ang problema natin, yung mga galing na sinasabi mo, parang resign sila sa situation na hindi sila mananalo dahil nga sa bulok na sistema na umiiral ngayon. At lahat ng mga nasa pwesto ngayon na tatakbo for re-election, merong mga name recall, mga sikat, puno. At yun nga, may mga lumalabas na survey. Kaya itong sila Laila de Lima, sila Chel Jokno, nag-party list na muna. Umatras na sila sa pagtatakbo dahil napakamahal ng pagtakbo senador ngayon. Napakamahal at ayaw nilang sumugal para matalo lang. Kasi popularity contest pero tayo. Tama ka. Yan sana mga ganyang klaseng tao ang nandiyan dyan sa Senado. At meron ding mga qualified na sana na nasa Kongreso. Katulad nila Luistro. Yeah, si Luistro. Si Pimentel. Si Chua. Si Dan, wag na muna. Fernandez. Ayaw ko rin banggitin siya. Greenhorn pa siya. Si Barbers, pwede na. Si Paduano. Marami actually. Maraming matatalino. Nakakapanghinayang. At saka matatapang na kongresista na lumalaban sa mali na ginagawa ng ating mga leader. Dapat silang nakaupo doon sa pwesto nila, nila Lapid na yan, nila Bong Revilla. Sayang talaga. Sayang. Kaya, anyway, mukhang dyan sa porsyonan, talagang titiisin na natin for the meantime. Yung parating na election, mukhang given na yan. Talagang nadyan na yung mga taong ayaw nating manalo, pero mukhang mananalo pa rin. So, tama. Given na yan. Tama ka. Hopefully, sa susunod na batch uli ng mga senators, sa 2028, ay umakyat na itong mga congressmen na qualified na pumalit sa mga yan. Hindi, okay lang yung tumakbo sila uli na, hindi naman sayang halos yung kanilang pagkakampanya dahil kahit paano tatatak din to sa isip ng tao. Sabagay. Lalo na kung manalo ito mga bulok na mga taong to, sa bulok na sistema na makikita natin lahat uli. Sa susunod na 6 na term, magtitiis muna tayo uli ng 6 na taon sa isang term. Baka naman sakali makita na natin, matauhan na tayo kung ano ang mga ginagawa nito na gumagasta tayo ng limpak-limpak na salapi sa walang pakinabang. Hindi naman circus ang Senado Ang Senado gumagawa ng batas. Tama. Ruben Padilla, circus lang naman ang alam niyan, bumarel sa For the meantime, siguro pwede lang natin gawin. Katulad dito, yung ganitong klaseng usapan, na kahit pa paano, may makakarating doon sa mga masa na mga ibang information na meron tayong rights para pumili ng tamang tao. Hindi natin boss yung mga yan, tayo ang boss ng mga yan dapat Tama. Public servants yung mga yan. Correct. Hindi sila dapat nilalagay sa pedestal. Dapat malaman ng mga taong bayan yan, sa ganitong klaseng usapan, kahit pa paano, yung konting mga taong makakarinig nito, ay kahit pa paano mamulat sila. Yan na lang participation muna natin. Tiyagaan lang tayo para sa pagbabago ng politika sa Pilipinas. Sige. Final word na lang. Yung appeal ko na lang na mag-isip-isip pa rin tayo, mahaba pa naman ang panahon bago sa 25 election. Pwede pa magbago mga isip natin pag yun ay inanalisa natin itong mga tao na to, ano ba ang mga ginawa nito sa nakaraang 6 na taon? Yun ang dapat natin. Meron ba tayong batas na narinig? Maliban sa pagpapalit ng mga kalye at saka yung paggagawa sa Pampanga as culinary capital of the Philippines, pagkain yan. Pero wala naman tayong pambili ng pagkain na masarap sa Pampanga dahil sa kahirapan. Sana mag-isip-isip pa tayo, may panahon pa tayo,
At baka magbago pa mga isip nyo Yun. kung sino mga iboboto natin sa 2025 election, midterm election. Thank you. Thank you, pare. Maraming salamat Ah. din, boy. Lalo na sa iyong mga tigapakinig na isa ako roon. Okay, mga kapatid, mga kababayan, dyan natin tinatapos yung episode for today. Thank you for joining us. At for those who are new in this channel, kindly subscribe at paki-hit ang notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin para yung isinare sa atin ni Mr. Pohol ay maraming makarinig, lalong-lalo na yung kabataan, yung mga bagong generation na hindi alam ang nangyari nung mga nakaraang panahon. So marami siyang na-share sa atin, pakikinabangan natin yan dahil alam ko marami sa inyo ay tamad na magbasa. So ito yung best chance para magkaroon tayo ng general idea. Yung nabigyan tayo ni Mr. Pohol ng overview kung ano ang mga nangyari noong nakaraan. At magkakaroon pa tayo ng bagong episode para doon sa mga iba pang knowledge ni Mr. Pohol tungkol sa local politics. Thank you so much at magandang araw. Kita-kita po tayo.